Hello mga ante, pang third session ko nga to sa clinic at mga ganap ko sa buhay kaya samahan nyo ako sa panibagong araw. Every weekend nga ako pumupunta dito sa clinic mga ante. Bali pang third session ko nga ng RCT o root canal therapy. So ayun nga mga ante, pumunta ulit ako dito sa clinic, sa EP Dental Clinic para matapos na itong paghihirap na ito. Uy, grabe naman ang paghihirap. At ayun nga mga ante, as always sumakay lang din ako niya ng tricycle at ang schedule ko nga ulit niyan ay around 11 AM. Talagang medyo katirika ng araw niyan kasi mag-aalas 12 at medyo magutom. Kaya bago ako pumunta ay kumain muna ako ng tinapay. At pagkatapos nga niyan, sobrang kunot na ang noo. Tingnan nyo naman sa sobrang kainitan mga ante. Sinong hindi mapapakunot noo niyan? Ito nga pala yung before na ipin ko mga ante. Talagang medyo dark na yung central incisor o yung sa harapan na dalawang ngipin. So ito na yung ngayon at ito na rin yung pagkakagawa niya. Bali ito mga ante na root canal therapy na siya kasi hindi na nga kayang isalba. So composite veneer ko lang yan mga ante. Kasunod nga mga ante, ipapa-crown veneers na natin siya kasi yun daw yung dapat sa RCT. Bali ang nagastos ko dito ay mga 5 digits. Basta kung gusto nyong tanongin, i-PM nyo na lang ako. At ang susunod nga niyan mga ante, ipapa-ortho na natin o ipapa-braces na natin dahil may mga spacing nga yung ipin ko sa baba. Mga ante, mahalin nyo yung ipin nyo at alagaan nyo, yun lang. At ayun mga ante, total nga medyo masakit sa bulsa parang deserve ko naman magpa-haircut. Ano kasi, ang daming mga problema, ang daming pinaggastusan. Sobrang ante. At ayun nga mga ante, dahil na-miss ko nga yung aking short hair. Alam nyo mga ante, hindi talaga ako mahilig sa short hair. Pero nung mga nakaraang buwan, nagpa-bobcat ako. Sabi ko, ang ganda pala. So ayan, inulit ko ulit siya. Kaya medyo maganda-ganda naman. O diba, pak na pak. Actually mga ante, kung gusto nyo mag-bobcat, bagay na bagay din to sa mga round face. Kasi round face din ako mga ante. Kaya kailangan mo lang maganda yung dalhin para maganda yung charisma at atake. Uy, sobrang nakakaganda talaga yung short hair mga ante, sa totoo lang. At pagkatapos nga niyan, kinaumagahan, pumasok tayo niyan sa office na nagmamaganda. Uy, charis. At pagka-uwi ko nga niyan mga ante, ito pala yung mismong area dito sa Magallanes Station. Kitang-kita mo yung Ayala Station. Napakaganda naman talaga. At ako'y pauwi na niyan mga around 6 PM na. At kung makikita nyo, ay may maganda mga ante nasa mall po. Ito yung sunset na mga iniintay natin kapag nasa probinsya. Ano kaya, maganda-ganda at naabutan natin siya ng 6 PM dito sa Manila. At ayan nga, sumakay na rin ako ng tren dyan. Bali, yan nga yung sakayan ko pauwi mismo dun sa bahay. At habang pauwi nga ako niyan mga ante, nag-iisip ako kung anong uulamin ko sa bahay. At dahil nga naisipan kong bumili nito, bumili ako ng 10 piso na tali nitong talbos ng kamote mga ante. Ilalaga lang ito, tapos isasaw-saw mo siya sa bagoong. Saktong bumili rin ako ng bagoong niyan. So bali pag uwi ko na nga niyan, hinimay-himay ko na. Bali konti lang naman yung dahon na kinuha ko kasi ako lang yung kakain nito. Alam mo ito mga ante, nakakamiss yung mga gantong ulam. Alam niyo yan, aminin niyo lalo na kapag nasa Maynila kayo. Mamimiss niyo yung mga gulay-gulay, yung mga dahon-dahon, ganyan. Tapos mga isasaw-saw mo lang sa sausawan, ay talagang the best. Kaya, yung mismong gabi na yan, yan na yung binili ko para naman kakaiba naman yung pagkain, hindi na lang yung laging karne. Uy, kala mo naman talaga. At ayun nga mga ante, hinimay-himay ko nga lang yan pagkatapos hinugasan ko na rin. Tapos ayan nga pala mga ante, isipin nyo, yaang naka-plastic na yaan nakalamansi, ayan ay 20 pesos na. Sobrang mahal ng bilihin dito mga ante. Sa bagay, ano pa ba nga apagtakhan natin, ano. At ayun nga, bumili nga ako niyan kasi masarap yan sa mga sausawan, kahit ilagay mo lang siya sa toyo, sa bagoong o kung saan man. Kaya bumili na rin ako niyan at nilagay ko sa isang lalagyan. Pagkatapos nga niyan mga ante, hinugasan ko na nga itong mismong talbos ng kamote. Bali, ayan nga lang mga ante, konti lang yung nilagay ko dyan tubig. Tapos pinakuluan ko na siya mga 5 minutes to 10 minutes lang para medyo malambot-lambot siya at medyo hindi siya sobrang tigas yung mismong tangkay. Pagkatapos nga niya nung kumukulo-kulo na, nilagay ko na siya sa isang lalagyan at tinapon ko na yung mismong tubig ng kawali. Chika ko lang sa inyo mga ante, ayan si Chika na naman. Ayun naman, alam niyo yung mga ante na nakaranas ako sa bahay sa probinsya yung mga ganitong ulam. Masarap din pala isipin na sinanay tayo ng mga magulang natin na kahit sa simpleng bagay o sa simpleng ulam, dapat kinakain natin ito. Kasi yung motto lagi ni mama sa amin na kung ano yung nandyan kainin, kung alin yung wala ay wag hanapin. Kaya parang nagpapasalamat din ako nun kay mama kasi noong mga panahon na bata pa ako hindi ba ganyan hiningi yung luho ko na magusto ko ng ganito ganyan. O siguro dahil kakulangan lang din sa pera, pero ako'y nagpapasalamat din talaga kay mama kasi hindi ako piliin sa pagkain. Naalala ko pa nga nun minsan kapag may napunta sa bahay tapos ako'y nakakamay-kamay pa nung medyo bata pa ako. Sabi, ang sarap kumain ng anak mo, Adjo. Sabi, isip-isip ko,
Yes naman. Hindi mga ante, sa totoo lang, tunay yun. Hindi ako piliin sa pagkain. Talagang kahit ano ay kakainin ko kung ano yung nandyan na pagkain. Kaya ako'y thankful din sa mga magulang. Kaya kung kayo ay nakakaranas din at nakakatikim ng mga gantong pagkain, talagang feel blessed pa rin tayo. Yes naman. At ayun lang mga ante, syempre ito yung kinain ko nung kinagabihan bago ako matulog. Kasi for the cravings ang person na ito. For the satisfied naman si ante. Kaya kung gusto nyo itry ito at kayo natatakam, go! Bumili na kayo ng bagoong. Bumili na rin kayo ng talbos ng kamote at itry nyo to mga ante. Talagang mabubusog kayo at mamimiss nyo ba yun yung mga magulang. At ayun lang mga ante, sana nag-enjoy kayo sa panonood ngayon. Sa susunod ulit.